At ayan, nandito na po yung national ID natin at makikita na po natin yan dyan. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan tuturo ko sa inyo kung paano natin mabilis na makukuha ang ating national ID online. Hindi mo pa rin nare-receive yung national ID card mo? May solusyon na po tayo dyan. Pero bago tayo magsimula, pasok! Intro! Marami nga po ang namomoblema dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin po dumarating yung national ID nila. Kaya sa video na ito ay tuturo ko sa iyo kung paano natin makukuha ang digital copy ng national ID natin at kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po natin gawin ay pumunta po tayo dito sa Google Play Store. At dito naman po sa Google Play Store ay search lang po natin yung application na gagamitin natin na eGov.ph. Dito naman po sa eGov.ph ay kailangan lang po natin yung i-install para magamit po natin yan. So dito install lang po natin. At syempre, bago po pala natin ma-install yan ay kailangan po muna yan dumaan sa security scan ng ating device para ma-make sure po natin na safe po gamitin yung application na ito. At dahil okay naman na ay pwede na po natin yung gamitin. So dito i-open lang po natin, pindutin lang po natin yung allow for notifications at nandito na po tayo sa ating eGov.ph. So dito kailangan po muna nating mag-sign up bago po tayo makapagsimula. So pindutin lang po natin yung sign up na nasa baba. And after naman po nyan ay kailangan na po nating ilagay yung number ng SIM card natin na ginagamit po natin ngayon. Just make sure lang po na active po yan at pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At ang next naman po ay ang pag-turn on or enable ng notifications. Pindutin lang po natin yung allow. At syempre, kailangan po nating pindutin yung continue na nasa baba. And next step naman po ay ang pag-enter natin ng OTP or yung one-time password. Sinend po yan ni eGov.ph sa number po natin at kailangan po nating ilagay yan dito. After po natin sa OTP ay mag-create naman tayo ng ating MPIN. Yung MPIN po ay 6-digit number. Yes, 6-digit number po yon na ilalagay po natin kada maglalagin po tayo sa ating eGov account. So dito re-enter lang po natin yan at next po natin. Congratulations! You have successfully created your account. So dito mag-login na po tayo. Ang next step pala na gagawin natin before natin makita yung national ID ay ang pag-verify ng account. Kung makikita nyo po dyan ay pindutin lang po natin yung verify now na nasa baba. Ang una po nating sasagutan ay yung personal information natin for identity verification. Kung makikita nyo po dyan kasama po dyan yung citizenship, first name, middle name, last name, birthday at yung paglalagay po ng ating email address. Ang advice ko lang po sa inyo kapag naglalagay po kayo dito ng email address ay just make sure lang po na active po yan at nakaka-receive po yan ng notification. At ang next naman po nating sasagutan ay ang paglalagay ng ating current address. Kung saan nga ba tayo kasalukuyang nakatira. Ang kagandahan lang po dito kapag nagsasagot po tayo ay meron na pong pagpipilian dyan. Kaya syempre hindi na po tayo mahihirapan. So dito piliin nyo lang po at fill upan yung mga kailangan dito sa address at pindutin lang po natin yung next na nasa baba. Ang next step na gagawin naman po natin ay ang pagdo-double check o yung pag-confirm ng information na sinagutan po natin kanina. Dito ay kailangan po nating i-check yung mga spelling, kung tama nga ba yung nilagay natin kanina para hindi na po magka-problema. At pindutin lang po natin yung next na nasa baba. At ang next naman po ay kailangan na po natin mag-take ng live selfie. So dito make sure lang po natin na i-follow yung instructions katulad na dapat wala po tayong suot na cap or salamin. Wala rin po dapat filter. Dapat yung mukha po natin or yung face po natin ay within the circle para syempre makita po tayo. At dapat maliwanag po para makita rin po yung itsura po natin. At ngayon mag-selfie na po tayo. Move your head to the left. Kailangan rin po nating i-blink yung eyes po natin. Move your head to the right. At ayan, preparing to capture. At kung okay na po kayo dito sa picture nyo or mismong selfie ninyo, ay pindutin nyo lang po yung yes, I'm happy. Kapag hindi naman po, ay pwede po kayong mag-retake photo. So dito dahil okay naman na, ay pipindutin ko lang po yung yes na nasa baba. And after po natin sa selfie, ay mapupunta naman po tayo dito po sa code na sinend po ni eGov sa ating email account. So dito nag-send nga daw po ng 6-digit code sa email account po natin at kailangan i-double check po natin yan sa ating email account. Ilalagay ko na po yung code na na-receive ko at dito may lalabas na, congratulations! You have successfully upgraded your account. So pwede na po nating ma-enjoy yung mga eGov.ph app services dito po sa eGov.ph. At ang tanong, paano nga ba natin makikita yung national ID natin sa eGov.ph?
Pindutin lang natin yung blue button na nasa baba at ayan, nandito na po yung national ID natin at makikita na po natin yan dyan. Ang kagandahan po dito sa eGovPH ay nakita po agad natin yung national ID in just one click. Ang isa pang kagandahan ay kung ano nga yung nakalagay sa card po natin na hindi pa po natin nare-receive o yung mismong national ID card ay ayun po yung nakalagay po dito. So pwede nating magamit to. And also, ito pong national ID natin sa eGovPH ay valid po at wala po siyang expiration. Again, uulitin ko po, no expiration date po yung national ID natin sa eGovPH. So, pwede natin itong magamit kahit saan po. Actually, hindi lang po national ID yung mapoprovide sa atin ng eGovPH. Marami pa po tayong pwedeng ma-explore sa application na ito. Yung isa po sa nagustuhan ko dito sa eGovPH ay pwede na po nating matrack at ma-manage yung account natin and contribution sa PhilHealth, GSIS, SSS, PhilHealth at marami pang iba. So dito makikita nyo po yan dyan dito sa eGovPH services. So pwede natin yung ma-manage. So for example, i-check po natin at maglalagin tayo sa ating SSS account or portal. So nandito na po yan agad. Direkta na po tayo dito sa eGovPH. So malaking tulong po ito dahil direct na po tayo dito pwede makapag-login at makapag-register. So dito na po natin yung gagawin. At dito po sa eGovPH ay pipindutin lang po natin yung more. Ang isa pang nagustuhan ko dito ay ang SIM card registration. Yes, may SIM card registration po tayo dito at pindutin lang po natin yung SIM card. At in case lang naman po na may bagong bili ka na SIM card ay pwede ka po mag-register dito sa eGovPH. Diretso na rin po yan. So dito piliin mo lang po yung network ng SIM card na gamit mo at mag-register ka na po dito. At alam mo rin ba na dito po sa eGovPH ay pwede na po tayo mag-apply ng trabaho? So dito pindutin lang po natin yung eJobs. Ayan. So dito po sa eJobs ay malaking tulong po siya para online po tayong makapagpasa ng ating documents like resume or CV natin para ma-fit po tayo doon sa trabaho na pwede po nating applyan. So dito may tatlong steps lang po tayong gagawin. Yung step 1 po ay ang pagsa-sign up or yung pag-create ng account. Step 2 naman po ay ang pag-complete ng ating resume na i-upload po natin dito diretso. At ang third naman po ay yung get personalized job recommendation. Kung saan nga ba tayong trabaho or company na mag-fit. Kaya kung isa ka sa mga naghahanap ng trabaho sa ngayon ay malaking tulong po ito para magkaroon ka po ng chance or opportunity na makapag-apply. And also dito rin po sa eGovPH ay makikita rin po natin yung mga NGA which is yung national government agencies natin na malaking tulong po in case na meron tayong business. So for example, ito pong DTI, so pwede po tayong mag-register ng ating business name dyan. So dito na po natin pwedeng gawin yon. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba natin makukuha at madadownload ang digital copy ng ating national ID. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love!